Ang paraan ng pag-i-invest mo sa simula ng career mo ang pwedeng mag-decide kung yayaman ka at makakapag-retiro ng maaga o mananatiling hirap sa pera habang buhay. Kung marunong kang mag-invest habang bata ka pa, may chance na lumago ng husto ang pera mo habang tumatagal. Paano mo malalaman kung saan ka dapat mag-invest kung mukhang komplikado at nakaka-overwhelm ang topic na to? Sa video na to, malalaman mo kung saan mo dapat ilagay ang pera mo para kumita ng mas malaki kaysa sa stock market, pati na rin ang mga paraan para mapalaki ang ipon mo para sa retirement. Kaya stay tuned dahil baka ito na ang kailangan mo para yumaman at makapagretiro ng maaga. Hi everyone, ako si Juan at gumagawa ako ng content about sa personal growth, finance at investing. Kung gusto mong pagandahin ang future mo, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-like ang video na to kung nakatulong sa'yo. Number 1. Pag-i-invest sa career. Una sa lahat, kailangan mong magkaroon ng paraan para kumita ng pera na tutulong sa iyo maabot ang mas malalaking investment goals mo. Ang pag-i-invest sa career ang dapat maging priority ng kahit sino na hindi pa ito nagagawa. Paano ka makakapag-invest sa assets kung minimum wage lang ang kita mo at nauubos lang agad sa mga bayarin? At the very least, kailangan mong kumita ng sapat para mabayaran ang mga gastusin mo at may matira kahit konti para makapagsimulang mag-invest. Ang pag-invest sa career ay nangangahulugan din ng paghahanap ng trabahong kaya mong paglaanan ng effort at isang bagay na kaya mong gawin araw-araw nang hindi ka madaling nagsasawa. Maging ito man ay pagkuha ng kursong may mataas na kita, pagsisimula ng sarili mong negosyo, o paghahanap ng trabaho, ang tuloy-tuloy na kita sa mahabang panahon ang magpapadala sa iyo sa next level at hindi mo ito maaabot kung palipat-lipat ka ng trabaho, laging sumusubok ng bago at hindi nagko-commit sa isang direksyon. Number 2. Pagbabayad ng utang. Kailangan mong bayaran ang utang mo o kahit papaano ay makontrol ito para may matirang pera pagkatapos mong bayaran ang mga gastusin mo. Kung malaking porsyento ng kita mo ay napupunta lang sa mga utang, wala kang maiiwang pera para i-invest. Mas mahalaga pa rito ang pag-aalis ng high interest debt. Lahat ng klase ng investment ay may kasamang risk, pero ang pagbabayad ng utang ay wala. Kapag nag-invest ka sa stock market, may posibilidad kang kumita, pero may chance ding malugi. Pero kapag binayaran mo ang utang mo na may 10% interest, sigurado kang makakatipid ka ng 10%. Hindi makatwiran na mag-invest para kumita ng 10% kung ang utang mo ay may halos kaparehong interest rate. Mas okay nang bayaran muna ang utang bago sumabak sa investments. Number 3. Pagiging home owner. Ayon kay Peter Link, isang sikat na hedge fund manager, ang pagbili ng bahay ay isa sa pinakamagandang investments na maaari mong gawin. Malaking bagay ito galing mismo sa isang eksperto sa stock market. Ang pagiging may-ari ng bahay ay isang magandang investment dahil hindi ka na nagbabayad ng renta para lang tulungan ng may-ari ng inuupahan mong bahay na bayaran ang kanyang utang. Bukod dito, may potensyal din itong magbigay ng malaking kita sa paglipas ng panahon. Halimbawa, bumili ka ng bahay sa Pilipinas na nagkakahalaga ng 3.5 million pesos at nag-down payment ka ng 10% o 350,000 pesos. Kung tumaas ang halaga ng bahay ng 5% sa unang taon, magkakaroon ito ng 175,000 pesos na appreciation na katumbas ng 50% return mula sa perang inilabas mo. Bukod pa rito, unti-unti mo ring nababawasan ang balanse ng housing loan mo sa bawat bayad mo. Ang pagbili ng bahay ay pinakamakatwiran kung ang buwanang bayad mo sa bahay ay kapareho o mas mababa kaysa sa upa. Kung ang pagbili ng bahay ay magpapataas ng sobra sa monthly expenses mo, mas mainam na pag-isipan mo muna ito bago magdesisyon. Number 4. Pag-i-invest sa real estate. Kung gusto mong dalhin sa mas mataas na antas ang pagbili ng bahay at magkaroon ng mas malaking kita, magandang opsyon ang pagbili ng property na maaaring pagkakitaan sa pamamagitan ng paupahan. Halimbawa, sa halip na bumili lang ng bahay para tirahan, maaari kang bumili ng duplex, apartment o maliit na commercial space na maaari mong parentahan. Ang kita mula sa upa ay maaaring sumagot sa mga gastusin ng property tulad ng housing loan, amilyar o real property tax at maintenance. Sa Pilipinas, may ilang bangko at government programs gaya ng Pag-ibig na nag-aalok ng mababang down payment para sa first-time home buyers. Kaya hindi mo kailangang maglapas ng malaking halaga agad. Ito ay isang magandang diskarte para sa mga handang maging landlord. Dahil bukod sa potensyal na paglaki ng halaga ng property mo sa paglipas ng panahon,
May passive income kang makukuha na maaaring sumagot sa iyong gastusin sa pabahay. Number 5. Pay yourself first. Isa sa pinakamadaling paraan para yumaman sa paglipas ng panahon ay ang pagbayad muna sa sarili mo. Hindi na ito bagong konsepto pero mahalagang ulitin kasi kung hindi mo ito gagawin, malamang hindi ka makakapag-invest. Bawat linggo, buwan o tuwing may sweldo ka, magtabi agad ng porsyento para sa investment. Gawin mo ito bago magbayad ng bills, mamili o gumimik. Oo, pwede kang mamuhay ng mas magarang buhay. Bumili ng mga branded na damit, mag-drive ng mas magandang sasakyan at mag-travel ng madalas. Pero ang perang na itatabi mo ay lalaki ng husto sa loob ng ilang dekada. Kahit konting halaga lang ang maitabi mo ngayon, pwedeng maging daan-daang libo o milyon yan pagdating ng retirement mo. Ang pag-invest ng 10% ng kita mo ay magandang simula. At pwede mong dagdagan ito habang gumagaling ka pa sa pagkita at pag-iipon ng pera. Number 6. Saan mo dapat i-invest ang pera mo? Maraming high-quality options kung saan mo pwedeng i-invest ang perang naitabi mo para sa sarili mo. Kung ang employer mo ay may retirement savings plan tulad ng Pag-ibig MP2 program, huwag mong palampasin ang pagkakataong palaguin ang pera mo gamit ang government-backed returns. Ang MP2 ay nagbibigay ng mas mataas na interest rates kumpara sa regular na savings account at ang earnings mo dito ay tax-free. Isa pang magandang option ay ang personal equity and retirement account or PERA na parang 401k o IRA sa US. Sa PERA, pwede kang mag-invest sa mutual funds, UITFs, stocks at government securities habang nakikinabang sa tax incentives. Ang investments mo rito ay lumalago ng walang tax. At ang contributions na hanggang 100,000 pesos per year at 200,000 pesos para sa mga OFWs ay pwedeng makabawas sa taxable income mo. Para naman sa mga ayaw mag-manage ng sarili nilang investments, may mutual funds at UITFs na ino-offer ang mga bangko at investment companies. Ang mga ito ay pinamamahalaan ng mga professional fund managers kaya hindi mo kailangan mag-monitor ng stocks araw-araw. Ano man ang piliin mong investment, siguraduhin mong hindi lang nakatambay sa savings account ang pera mo dahil unti-unti itong kinakain ng inflation. Kapag nag-invest ka, tiyakin mong naka-allocate talaga ito sa stocks, bonds o funds para mas lumago ito over time. Sa tamang investment strategy, nasisigurado mong secured ang financial future mo habang sinasamantala ang tax benefits at compounding returns. Number 7. Individual stocks. Malaki ang potensyal ng individual stocks dahil ito lang ang may mataas na tsansa magdoble o magtriple ang value sa maikling panahon na sobrang bihirang mangyari sa isang fund na may daan-daang iba't ibang stocks. Walang masama sa pagbili ng individual stocks basta't limitado lang ito sa maliit na porsyento ng investment portfolio mo. Ang rekomendasyon ng mga eksperto ay huwag mag-invest ng higit sa 10 to 20% ng portfolio mo sa single stocks para mabawasan ang risk ng malaking pagkalugi. Mas mainam na piliin ang malalaki at stable na blue chip companies tulad ng SM, Ayala, Jollibee, PTO at San Miguel. Ang posibilidad na magsara sila ng biglaan ay napakaliit, kaya mas ligtas silang paglagyan ng pera. Mag-invest ka sa mga kumpanyang naiintindihan mo ang business model. Ibig sabihin, alam mo kung paano sila kumikita at paano sila nakikipagkompetensya sa ibang negosyo. Sa halip na basta gastusin ang pera mo sa mga bagay na hindi mo na mababawi, pag-aralan kung saan mo ito dapat i-invest. Kahit ilang maliit na hakbang lang ngayon, pwede kang maging sobrang yaman pagdating ng retirement age mo. Kung may natutunan ka sa video na to, huwag kalimutang mag-like at subscribe para maging updated ka sa ating mga latest upload. Bye!